So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik tayo sa Motus. Since natapos na natin reviewin yung dalawang semifinals ng PSP at yung champion vs champion ng FRBL at yung remaining battle na hindi natin na-review sa PSP, which is yung Romano vs Invictus. At ayun, panibagong buwan at eto na guys. So kung natatandaan nyo, sabi ko ilalaan ko yung 2 months sa mga battles na gusto ko mapanood, especially Motus, no? Nagbabawi tayo sa Motus eh. MZite baka naman. De joke lang. Ayun, bawi tayo sa Motus kasi sabi ko nga, feel ko na pag-iwanan na ako dito. Marami akong mga battles sa Motus na hindi ko na napupuntahan kasi sobrang nabibisi na. May mga battles sa Motus na hindi ko pa napapanood kasi nakapokus tayo sa iba't ibang mga battles especially sa flip top, no. So sabi ko sa inyo, September, October, pipilitin natin na mailagay dito lahat ng mga battles sa Motus na gusto ko mapanood at hindi ko pa napapanood. Pero syempre isisingit pa rin natin dyan at ilalagay pa rin natin dito sa month of October kasi yung September is nagawa na natin, nahalo na natin, 'di ba? Doon natin nilagay yung quarterfinals ng Isa Buhay, semifinals ng Pedestal 3, semifinals ng Matira Mayaman, tas yung mga Motus battles na gusto ko mapanood, 'di ba? So sa month of October, ganoon pa rin yung gagawin natin. Pero konti na lang naman yung ilalagay natin dito at isisingit natin dito. Syempre, yung finals ng Pedestal 3, malamang hindi pa yan. Kasi sa pagkakalam ko, October 26 yan. Spoiler. If hindi ako nagkakamali. October 26. And, siguro ang mailalagay natin dito sa October is yung semifinals ng Isa Buhay. Kasi after ng 1 minutes, ilalabas na yan eh. 'Di ba? At ano pa? Finals ng Matira Mayaman, hindi pa yan kasi November, pagkakalam po November yung finals. So yun, more on Motus talaga tong October na to. So sana lahat ng mga gusto ko mapanood sa Motus is mailagay natin dito para for the month of November magalaw na natin yung baso. Yung mga request nyo, okay? So ito, RG vs Castillo. Marami nagre-request din ito sa comment section pero hindi ko na kayo iisa-isahin kasi bago kayo mag-request or bago nyo to i-request, gusto ko na ito mapanood eh. RG vs Castillo. So, ayun. Huwag na natin patagalin to guys. Umpisa na natin kasi meron pa akong inaantay na reviewin eh. Diba? So, yung Kaz vs Grim. Tangin na gusto ko mapanood yun. Okay. So, ayun. Let's go. Yeah. Siya. Siya daw talaga ang mauuna. Unang banat kay RG, Hanot 3. Game. Natin laban. Game. Malamang iaanggulo niyang. Nag 1 minute ulit ako. Pweso unahan na kita amigo. Namahiya ka naman sa nakalaban ni Carlito. Di ba nag 1 minutes ka, Zite? Ano naman kung nag 1 minutes ulit? Huwag kang aangal tanga. At least ako binigyan ng tsansa, ikaw. Pucha, tanggal ka na. Kaya pasalamat ka na lang, pinagmotos ka pa. Sa dami ng laban mong sinablay. Kaso pag binadibag kita ngayon, di ka lang tanggal sa flip top, tanggal ka na rin sa girahayan ng Motus game. Yeah! May kamukha ka sa Sokmed, dude. Yung content food, kita naman sa ilong niyang sarat, sa itim ng balat, pag pisngi pumayat, kamukha mo si Diwata Paris overcook. Tas ganito daw yung mga gwapo sa Iloilo. Niyayabang pa ni Gago since birth. Mga tumatawag naman sa yung pogi, mga nag-aalok ng tempered, Gago. Muslim. Tingnan nyo nga yung mukha niyan. Parang battlegrounds ng Beyblade.
Tsaka mukhang singkit na Dwayne Wade. Para matawag na pogi, putasuki sa 1688. Kaya wag kang piling pogi dyan. Malabo mong maging kamukha si Huyit yan kahit mag Fuji cam. Kasi ganyan mukha hindi natatalab yung Kojik dyan. Kaya sorry lang. Ayos nakamulti si RG dito hindi ko na sana papansinin pero props dun sa rhymings ni RG, no? Galing. Sabi ko nga hindi ko na dapat i-mention pero wala, nagtuloy-tuloy yung mga multis ni RG. So gusto ko yung yung rhyme scheme ni RG dito. Diyan, malabo mong maging kamukha si Huyit yan kahit mag Fuji cam. Kasi ganyan mukha hindi natatalab yung Kojik dyan. Kaya sorry lang kung nilalait kita. At least yung pagkakasulat maigi. Di ako gaya mo na sasabihin, pangit ako para yung crowd mawili. Sa self-bashing na natili. Imbis i-upgrade yung sulat, dina-down yung sarili. Tas dinadaan niya na lang sa sigaw. Mga wak na sulat niyang bitbit. Kung meron mang linyang tumatak, malamang mga ugat niya sa liig. Tangina, dadaan lang kayo sa sigaw. Kaya akala nyo mamaw na to. Puta puro ka sigaw. Edi shoutout sa'yo. Okay. Walang mabisa na pang-upak. Maingay ka lang dyan ka literal na nanggugulat. Puro all talk, hindi sinasabayan ng utak. Umaasa sa lakas ng boses kasi hindi magawang lakasan yung sulat. Tangina, kahit sumigaw ka ng sumigaw hanggang sumabog iyong ulo, wala pa ring dating yan. Kahit isigaw mo yan ng todo, di ka malakas pakinggan. Kasi tangina mga references nito sa battle kung di Batang Quiapo, probinsyano. Ganyan pag di intelihente. Kung si M-Site nagni-Netflix, ikaw nagte-teleserye. Tapos kukumpara nyo kami. Gagi, we're not the same. Pagkat kanyang technique very lame. Paano didikit sa RG itong walang reference game? Kaya sino mas magaling? Aba, yung sagot di nabali. Kita naman sa detalye, pati sa imahe. Pagkat iba yung puro lang sigaw sa merong sinabi. Kaya round mo na. Sumigaw ka na dyan, iho. Ipakita mo na sa mga tao kung paano maging announcer sa bingo. Unang banat, Castillo. Okay. So props kay RG. So ang pinaka-una kong napansin dito, gaya nga nasabi ko sa inyo, yung rhyme scheme ni RG, no? So, props doon, puta. Gustuhan ko yung rhyme scheme niya dito, yung mga multis niya. Pero, hindi. Yung huling battle ni RG na... Shoutout kay RG, Thank you, RG. Thank you pala, RG. So, di ko na sasabihin kung bakit. Basta, thank you. Alam mo na kung ano yun. Thank you, RG. Kita-kits tayo sa October 5. Okay? So, ayun. Huli kong panood kay RG or huling review ko kay RG yung sa yun alam ko, wait lang titignan ko para hindi tayo mapahiya kung anong battle ni RG yun. Pero alam ko 1 minutes yun Titignan ko lang, guys. Wait lang. 1 minutes yun. Props kay RG dun sa sa battle niya yun. Kay Pen. Tangina. Yung battle niya kay Pen, puta, lupit niya. Ang lupit ni RG doon. Kung hindi niyo pa napapanood yung RG versus Pen Pluma, puta, panoorin niyo yun, guys. Panoorin niyo yun. Isang matinding RG yung mapapanood niyo doon. Okay? So, ayun. Going back, syempre unang-una yung rhyme scheme ni RG dito, nagustuhan ko yun. Pero medyo kinapos ata, no? Para sa akin kinapos ata si RG sa pagkakataon na to, kasi yung mga setups niya, yung mga punchlines niya, yung mga haymakers niya is hindi ganun ka epektibo laban kay Castillo. Yung mga napili niyang references, mga napili niyang mga angulo, yung iba doon tumatama, yung iba doon hindi, or yung iba doon tumatama, most of that lumalaylay. So yun yung yun yung take ko doon sa round 1 ni RG. Pero walang
duda, yung rhyme scheme, solid yun. Tangina, gusto ko yun. Kinapos lang si RG dito sa effective haymakers at mga punchlines. Ayun lang, ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple yung ano ko, yung hatol ko dun sa round ni RG. So, let's see, no, Castillo. Wag daw akong sumigaw. Sabi ni Iho. Anong gusto mo, gago? Bumulong ako rito. Diwata daw yung mukha ko kahit hindi naman. Sabi ni Tanga. Sinabihan pa akong diwata porket overload yung mga bars ko na dala. Gagong to? Gago ka? Ano ba ang iyong nais? Sinabihan niya akong diwata porket yung bars ko walang kapares. Ano? Patay ka dun, RG. Okay, score yun, tol. Malakas na balik yun para kay Castillo. Galing. Game? Sabaw. Siya daw yung future ng Iloilo. Oh? Sige guys, tumabi-tabi na tayo. Kung ganyan na tingin mo sa sarili mo, pes wala akong pake-pake dyan, gago. Nung na-spoiled ng duk na boss at ng sabi-sabi ng tao, nagka-hydrocephalus kaya ang laki-laki ng ulo. Yung hangin mo sa katawan mo, sigaw yun. Bawas-bawasan mo yan, G. Kasi yan yung dahilan ng paglihis ng yung galaw. Matulis pa naman yung kiniskis kong balaraw. Baka pag binutasan kita dito, mabilis kang sumingaws. Tingnan nyo! Yung ginawa nyo sa gagong to, naging super duper battle MC na. Kumain nga to sa Rib Shack eh. Humingi siya ng discount. Hinanapan siya ng ID, alam nyo sabi niya? Wala daw siya ID, pero flip-top MC siya. Buisit ka! Alam niya pa daw lahat ng elemento, kaya kahit sinong itapat, wawasakin niya. Ako? Wala akong alam sa elemento, ang alam ko lang mahangin ka. Kasi yung paghamon mo sa akin umay, bunga ng mayabang mong katauhan. Ang lakas ng loob maghamon sa mga tunay, wala pa ngang napatunayan. Kaya tong binatilyo, babalaan, medyo pilyong, aangasan. Sobrang taas tingin niya sa sarili niya, kaya pati Castillo, aapakan. Tangina oh, Castillo na gusto. Balak niya pagharian yung dinadama ng masa, pero panaw din yung hari sa ginagawa na pantamasa kahit saang libro mo pabasahin. Sa propesiya mas akma ka, papanaw din lahat ng hari, pero Castillo di mawawala sa mapa. Di mawawala sa mapa. Round 1 pa lang halatado na lugi ka, Noy. Kung idadaan mo ko sa pataglish-taglish mo, aba stupid ka, boy. Yung battle, maging chess match. Yung rookie na corner tuloy. Di mo maho-horseplay yung Castillo dito movie sa Troy. Kaya wag mo yabangan sa magiging flip-top MC mo at kung anong rapper ka, iho. Alam ko yung movie na yun, kaya napareact ako dun. So solid na ano yun, linya yun. Corner tuloy. Di mo maho-horseplay yung Castillo dito movie sa Troy. Kaya wag mo akong yabangan sa magiging flip-top MC mo at kung anong rapper ka, iho. Anong rapper ka, iho? Alam naming nakatungtong ka lang sa flip-top kasi may backer ka dito. Kasi oo, pareho lang tayo ditong namuhunan at may nagamit na antok. Nung nagluto at nag-init, ikaw yung pilit kumatok. Nung tumunog pangalan ko, bigla kang sabit sa patok. Si St. J dapat yung nasa pwesto mo, nagkataon lang na ikaw yung malapit sa sandok. Kaya tinatawanan ka ni St. J. Tinatawanan ka ni Paktisoy. Tinatawanan ka ni Castillo. O nakakatawa ka king ina, aming misyon di mo nakuha. Di ka nga nakapag-ubusay rasa, mapag-ambisyon na di puta. Kaya bago mo ihana yung sarili mo sa amin, mag-champion ka na muna. Kasi sa match-up na to, yung feeling niya talaga, kukulang ako sa kanya. G, remind ko lang ha, bakit? Nag-champion ka na ba? Sa flip-top poster, naging main event ka na ba? Tingnan mo ako mata sa mata. Sa flip-top poster, naging main event ka na ba? Naranasan mo bang maging undefeated sa Iloilo 25-0, tang ina ka?
Naranasan mo bang maging undefeated sa flip top 4-0 at mag-isa buhay 2? Hindi! Yung pagtalo mo lang kay Hard Cubes yung pinaka na-accomplish mo, tanga. Kaya paano nyo nasabing kukulang ako sa kanya kung sa mga achievements ko wala siyang may na-polish doon kahit isa? Ha? Tangina mo. Yung paglaki ng ulo mo parang hindi mo halata. Di na iilang yung bobong to sa kasulsul sa salita. Kaya tanging payo ko sa'yo, sumubok ka ng bato nang matanggal kapal ng yung muka. O kaya try mo magdamo, makaramdam, makahiya. Oh, kasi lugi pagid ko nebis kad linya ko galagabong pinasahe ni nga Castillo hangga battle di subong wala na luoy ne bilatching iloy muka biskan tawgon mo to si deadline pumbaon ka kamo duwa. Ulo time. Hindi ko naintindihan yung huling mga linya pero overkill na guys. Okay, so RG, kung makapanood mo man to, pero tangina, overkill. Tangina, durog si RG sa round 1. Tangina yun, real talk, men. Grabe yung Castillo dun. Dikdikan, no? Siksik. Sunod-sunod. Ano pa? Ano pa yung pwede nating i-describe dun sa round 1 ni Castillo? Solid. Matindi, mabigat, madiin. Ano pa, puta, lahat eh. Lahat ng pwede mong i-comment sa isang round ng isang matinding round, no? Pinakita ni Castillo yon. So, balik tayo kay RG, ha? So, kay RG, sabi ko, isa sa mga nagustuhan ko dun yung rhyming scheme, pero, puta, sobrang naiwanan yun sa performance ni Castillo. Sa round 1 din ni RG, may nakulangan ako sa effectivity, no, ng mga linya niya, no. Haymakers, punchlines. So ang daming kulang sa round 1 ni RG, no. So para sa akin, bigyan natin ng 7 si RG doon. Pero Castillo, syempre halata naman, no. For sure naman nahalata nyo na sobrang naging mahaba yung round ni Castillo dito. Pero sabihin natin, sige, magkakat tayo kahit na non-tournament to. Kahit pag non-tournament kasi hindi ko na masyadong ako naman pag nag-judge naman ako, hindi ko masyadong pinaprioritize ang yung oras eh. Basta mag-base ako sa mga punchlines, sa mga haymakers na sobrang epektibo. Yun talaga, dun talaga ako nagbe-base eh. 'Di ba? Mahaba nga yung round mo pero wala namang tumatama. So parang ganun, wala din, 'di ba? So para sa akin, mahaba man o maikli yung round ni Castillo, para sa akin na napag-iwanan niya talaga si RG sa round na to eh. Ang dami niyang dito, no? Ang dami niyang punchlines, ang dami niyang yung buong round 1 ni Castillo sobrang effective. Puta, kakaibang Castillo yun. Hindi ito yung ina-expect kong Castillo. Kasi huli kong panood kay Castillo, Isa Buhay. Alam ko, Isa Buhay eh. Yun ata yung huli kong panood sa kanya. Hindi ganito kalakas yun eh. Diba? Puta, ang lakas ni Castillo dito, real talk. Ang dami niyang linya na ang dami niyang mga angulo, ang dami niyang mga references na nung dineliver niya, sobrang convincing. Kaya para sa akin, sobrang ganda nun. Hindi ko na isa-isahin yung mga linya guys, kasi kung isa-isahin natin, buta, baka umabot tayo ng 1 oras o baigit pa dito. Pero, yun, round 1 ni Castillo, sobrang pulido nun, sobrang linis nun. Although, may mga, di ko alam kung anong language yung ginamit ni Castillo sa bandang uli, pero hindi ko naintindihan yun. Pero, mag-focus tayo dun sa mga naintindihan lang natin na mga linya. Pero still, napaka-solid na round ni Castillo. Sobrang ganda ng execution, ang ganda ng delivery, ang ganda ng performance, ang ganda ng rebuttals. Puta, doon pa lang sa rebuttals, feeling ko yung half ng round ni RG na ubos na eh, diba? Tapos pasok ni RG, pagpasok ni Castillo sa mismong sulat niya, andun yung DN, andun yung punchlines, andun yung direktang mga suntok, diba? So Castillo to, 10-7. Puta, malayo yung agot nun, men. Round 2, RG bawi. Tangina, proud na champion. Tangina, Wex yun. Tangina, kinaka-proud mo yung tournament na kasali si Lil Gons. Gago ang puta.
Oh, yeah. Si M-Site, may Velos. Si K-Ram, may Vios. Mga kagrupo mo, may mga kotse na dahil sa galing nila sa battle. Ikaw magaling ka rin naman, kaya meron ka ng basher. Dami mo ng bashers. Nak ng puta naman. Kahit mga walang load, nagtitiis sa FB Lite, mamura ka lang. At dahil di matalino si Castillo, nakaisip siya ng agarang remedy. Pinalitan niya ng noodles, pangalan niya sa FB. Gag. Grabe yung mandel ng basher si Gago. Kakaiba. Pag natitreten, nagiging pansit kanton ka bigla. alam nyo ba ba't maraming bashers to? Yung bibig niya kasi walang limit. Sa snitching nahihilig. Ganto resulta pag yung bata inalagaan 6 minutes. Kasi nagsusulatan daw yung 3GS. Si RG may pagka ano na rin siya mag-deliver may pagka-K-Ram So ayan, napansin ko lang RG, pasensya na, pero napansin ko lang no. Yung ano, yung mga basta yung delivery ni K-Ram parang ano, may pagka-K-Ram na yung delivery ni RG. Sorry, ganon. Baliktad ako kanina. Pero ikaw mismo ang patunay na malabo yung gawin. Kasi kung nagsusulatan nga yung 3GS, iba't bano ka pa rin. Tas sa lagay na yan, sasabihin mong, itaas ang lirisismo ng tula. Gagi na to? Coming from you? Tangina mo! Dapat pala Castillo, nagpa-thank you, sinabalakid sa'yo. Puta tingin sa sarili, goated, pinakamagaling sa battle rap. Nag-aastang luni, tas pang badang yung kalidad. Huwag kang feeling entitled ha. Hindi bagay sa yung game. Nang didis agad ng idols, kakarampot pa lang yung name. Sarap sa pakin, hanggang star makikita, total hanap mo fame. Makakatanggap ng kaliwatong walang right to claim. Okay. Kasi dati, dikit ka pa sa 3GS. Sa tuwing nagkikita, inaapiran, tinatapik ka ng ganto. Kaso nung Desyembre sa ahon, feel na feel ko yung Christmas season sa panlalamig nila sa'yo. Ooh. Sila K-Ram, Shernan, Pistol, may sama ng loob sa'yo na palihim. Ultimo yung KSP, di ka na gusto pansinin. Sila Poison, C9, Kuya M-Site. Si Doc lang ang dahilan ba tayo dinayo. Pati silang nangayaw ay nangayaw na din sa'yo. Di lang pagsusulatan ng 3GS. Pati anak ni JD, kapatid ni Bagsek, mga pribadong bagay nilalantad mo sa tao. Handang bitawan pagkakaibigan, mahawakan lang yung panalo, tang inang estilo. Galawang panduwag, parang uso yung baptismo, lagi kang may binubunyaga. O nga battle to. Pero yung pwedeng sabihin limitado. Kung hanggang saan lang. Huwag mong sabihin para sa panalo, hindi yan excuse sa panlalamang. Alam ko competitive ka. Parehas lang tayong ganyan. Ayoko din matalo. Pero mas ayokong manalo gamit desperadong paraan. Ano? Lumebel ba? Lumebel ba? Ulo lang hassle mo. Pag lumebel ako sa'yo, dadami bashers ko. Ay, okay na? Panay niyang si Tamara. Palakpakan natin si RG sa round 2. Galing. Akala ko magiging explain na natin to. Nagustuhan ko yung round 2 ni RG. Real talk, nagustuhan ko yung round 2 ni RG. Iba doon sa round 1 na pinakita niya. Round 1 niya, puta, ano talaga laylay talaga para sa akin yung pinaka napansin ko lang talaga doon is yung mga multis niya doon. Tapos feeling ko talaga hindi nagiging direkta yung mga suntok niya, or sabihin natin sige direkta, pero hindi ganoon kalakas yung dating or yung impact nun so kaya kita nyo naman sa naging score ko doon is 7 points, pero props sa round 2 guys, galing, gustuhan ko yun. To be honest, akala ko magiging same yung atake ni RG sa round 2, kasi kung paano tinapos ni RG yung round 1 niya, yung round 2 ganun so sabi ko, fuck,
ito na naman, bitin na naman to. Pero, habang nag-spit si RG, nakukuha niya yung momentum niya. Nakukuha niya yung momentum niya na nakakakuha siya ng angulo na para sa akin, naapektuhan si Castillo. Nakakakuha si RG ng mga punchlines na kumokonekta na kay Castillo, kumokonekta sa crowd. Wala akong pakialam sa crowd reaction. Ilang beses ko na yung sasabihin sa inyo. Pero para sa akin, sabihin natin hindi man nagre-react yung crowd, no? Pero puta, wala akong pake sa kung mag-react man yung crowd o hindi. Pero para sa akin, yung kung paano ini-spit ni RG yung mga linya na yun, puta, madiin yun no? Props doon, guys. Kung papakinggan nyo ulit yung buong round 2 ni RG, tindi nung ganda ng transitions diba? Nag-umpisa siya sa nagpalit ng pangalan sa ano yun? Noodles, something ganyan. Diba? So yun, andun yung nakuha niya yung momentum doon sa mga jokes niya. Tapos nagtuloy-tuloy yun sa mga personals di ba? Yung pagsusulatan 3GS, something ganyan, yung binubunyag na mas ayoko rin matalo pero ayoko rin manalo sa ganyang estilo. 'Di ba? Alam mo 'yun? Direkta 'yun, sobrang direkta nun kay Castillo kasi napanood ko si Castillo ilang beses, na-review na natin ng ilang beses si Castillo. Ganun talaga yung kung dinisect dinisect ni RG yung estilo ni Castillo dito at sobrang epektibo nun para sa akin, guys. Galing RG to, props doon. Nagustuhan ko yung pag-dissect mo kay Castillo, nagustuhan ko yung pag-breakdown mo kay Castillo. And sobrang relate ako doon kasi sabi ko nga, since nare-review natin, napapanood natin si Castillo, sort of agreed, no? Agree ako doon sa sa mga punto ni RG. So mabigat itong round 2 ni RG, mabigat. Okay, so pakinggan natin si Castillo. Puta, kailangan makabawi ni Castillo dito. Marami akong bashers. Okay na? Panay niyang sita, marami akong bashers. Yan yung linya niyang sinibat. Ikaw wala kang bashers? Natural, hindi ka pa sikat. Tapos ano? Self-bashing daw. Talang gago sa galit ng gagalaiti ako. Natural. Self-bashing kasi ilalait ako. Oh, gago. Patango-tango ka pa. Oh, mag-remember kayo ng mga sinabi niyang putang inan to. Game. Oh, 'di ba? So, sabi ko sa inyo, guys yung mga napiling angulo at references ni RG sa round 2. Feeling ko isa 'yon sa mga naging key factor kasi habang ini-spit ni RG 'yon, feeling ko naapektuhan si Castillo At ayun, tanaw nyo, 'di ba? Kita niyo naman sa body language ni Castillo na hindi siya makaisip ng maayos na rebuttals doon kasi na-feel ko talaga na naapektuhan siya doon sa mga angulo na 'yan. So, kaya tayo na, props doon RG. Galing mo doon. Di pa to kilala no? Sa mga nabibili ng ticket sa akin, sabi nila, sino kalaban mo, Kas? Si RG, sino yon? Yung taga Mina. Di naman kilala. Oh, best di nyo to kilala. Best papakilala ko sa inyo. Sa mga hindi nakakilala, ipapakilala ko yung tropa ko. And he is a simple one. Kung usapan na pag-ibig yung tropa ko, mas better dyan. Mas mahiwaga pa nga pag-ibig niya kaysa kay Peter Pan. Kung may tirador ng timog, siya naman si RG, yung tirador ng single mom. Uy! Kung ito ay isang sining, alam nyo ba kung paano ko maipit atong fuckboy? Ay, di pala ako marunong mag-drawing, kaya pasensya ka na nga, hoy. Basta chicks dito, yung kapitbahay naming single mom na nagtitinda ng baboy. Real talk! Grabe ko nung si RG. Grabe ko nung si RG. Satisfy ang manuglaon. Madagdag. Grabe ko nung si RG. Satisfy ang manuglaon. Madagdag ko nung sa katre. Nagaayod ko nung gyapon. Hindi naman siya lugi.
Mayaman naman yung babae, kaya napakaswerte ni Ungas. Trip na trip dito ni Tropa, yung mga old god na lola na si 20 pataas. Yaks! Yaks. Nakakadiri ka, punyeta. Bars ka sa flip top, kinadilaan mo lang gali ang tinga ni Lola. May rayuma na si Lola. Tas yung gagong to parang pitbull pa sa kama. Kaya pag dog style yung position, may shooter silang kasama. Gago ka. Tapos yung sex Gago ka. Tapos yung sex life nila sablay. Ikukulong to sana sa presinto ang lagay kasi nung hinardfuck niya si Lola, munti kang mamatay. Ano yon? Para may pang bills at phones yung caption kapaguran. Para may ano yon? Para may pang bills at phones yung caption pinaguran. Talaga yung deal na close yung post pinaguran. Talaga yung post pinaguran. Para may pang relo at clothes si Granny sinubuan. Meron siyang menu, mag-post pero post pinatulan. pwede ka maging endorser ng Bear Brand eh. Tas newsfeed kinabukasan. Bibilib sa'yo yung may-ari kasi kahit hindi nagbe-breastfeed, ginagatasan. Kaya pag nagpa-practice kami, tila di napipiyok tong tus ko na tropa. Diyos ko kaloka, kahit maging grugin at laseng o kaya maubos yung toma. Tila hindi niya alintana, pamamaos niya ng sobra kasi may Lola Remedios, to may remedios kay Lola. Ano? Yung asunto, balak mong itanggi pa? Di ba yung tawagan yung honeybee? Ano, i-deny mo, putakte ka? Andito girlfriend mo ngayon, di ba? Asan? Putang ina ka. Andito girlfriend mo ngayon, di ba? O ano, ngiti, nadali na. O sige, diskarte pa. Alam ba ng sweetheart mo na may sugar mommy ka? Hindi! Hindi to alam ng girlfriend mo. Kaya pustahan mamaya, break up, bibigay niya sa'yo. Magiging North at South Korea relasyon ninyong ibinagay. Nako, kasi malamang mamaya hiwalay na kayo. Ano, magre-rebat ka? Sasabihin mo, inggit ka lang Castillo kasi senior citizen kasama ko. Ba't ako maiinggit, gago? Ex ko din yung lola mo. Gago. Minsan na ako nakipagtagaan sa mga lolo para yung kultura natin mairaos. Ulit. Minsan na ako nakipagtagaan sa mga lolo para yung libog natin mairaos. Ako yung sumalo ng Granada. Magpasalamat ka pa nga, boss. Tinira yung pagtira mo kay Granny, paguthut mo sa senior citizen mami, nabawasan na nga halos nakakatawang kapwa callboy mo pa yung nagsasabing, iwanan mo si Lola, magtrabaho ka ng maayos. Time! Sa jowa nito, breakan mo na yan. Amoy lupa titing yan. Okay, so bumaliktad yung round 2, bibigay ko kay RG, no? Bigyan natin ng 9 points si RG dun sa round 2. So bakit 9? Hindi ko pinerfect si RG sa round 2. Ayun, sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Slow start si RG dito kung ano yung ending or yung level ng kung paano niya tinapos yung round 1, ganun niya pinasok yung round 2 eh. Tapos na ano na lang na generate na lang talaga niya yung pinaka momentum niya as habang nag-speech siya ng mga linya. So ayun, 9 points for RG na explain ko na yan sa inyo. Sobrang epektibo ni RG dito, lalo na yung mga personals niya, yung pag-dissect niya or yung pag-breakdown niya sa style ni Castillo. Sobrang props doon, men. Kay Castillo, ayun, ang dami ko napansin dito, guys. Siyempre, yung una, yung rebuttals, hindi naging ganun ka-epektibo. Kaya sabi ko, sobrang nauga ni RG si Castillo sa pagkakataon na yon. Ang ganda nun. Di nakapag-generate si Castillo na maayos na rebuttals. Pangalawa, umikot sa isang angulo yung buong round ni Castillo at para sa akin, naging dragging na yon. Marami na tayong review ng mga battles na gumagamit ng isang angulo sa isang buong battle, pero para sa akin, hindi siya naging dragging or hindi siya naging ganun ka ineffective kasi naging creative sila kung paano nila gagawa ng mga iba't ibang suntok yun, yung isang angulo na yun, 'di ba? Pero pagdating kay Castillo, umikot dun eh, no? Sobrang na-stuck si Castillo sa ganung angulo. Lola,
'di ba? Yung sa Lola, something ganyan. Hindi ko nababanggitin. Medyo na umay din ako doon eh. Umay ako doon pag na-imagine ko, 'di ba? So ayun, hindi naging ganun ka-epektibo si Castillo sa ano na 'yon, sa round na 'yon. Yung jokes, yung rebuttals hindi rin nakapasok, 'di ba? So I think it's a 9-7 in favor of RG. Bigyan natin ng 7 points si Castillo doon kasi ineffective talaga siya para sa akin sa round na 'yon. So ayun, 10-7 sa round 1 in favor of Castillo. Malaki naman yung agwat eh, di ba? 9-7 in favor of RG sa round 2. So, that's 17 and that's 16, no? 17 Castillo, 16 RG. Round 1 Castillo, round 2 RG. Sa score sheet 17-16 lamang pa rin si Castillo dito ng 1 point. Meron tayong round 3. Ito na yung maging deciding. So, let's go. Hello, may sugar mom ko kuno. Yuta mo. Sakto, kaka-Gcash lang ng syota mo. Hindi, joke lang. Syota ko. Ilalaan ko ang aking third round para i-address ang issue. Bakit ba hanggang ngayon di pa rin gaano karespetado hip-hop sa Iloilo? Sige. Sa music, oo. Meron nang nagmi-million views, mangilan-ngilang nabiyayaan. Kaso sa battle rap mukhang walang saysay yung pinaglalaban kasi mapahanggang ngayon mga gaya mo pa rin yung kanilang hinahangaan. Nasanay kasi sila na ikaw yung napapanood dati. Nasanay sila sa mga pambata yung asaran kaya nung dumating tingin nila bobo kami. Tingin sa amin corny kasi para sa kanila ikaw ang batayan ng magaling Brad. Ibig sabihin magaling ka sa mga mata ng mga walang alam sa battle rap. Kaya kahit reach yung linya, sasabihin, ayos to. Swabe. Ulol kayo dahilan bakit immature hip hop sa Iloilo. Kay obra nyo pang into migo. Puta pilit nagin sugarcoat, paano na bitso-bitso? Gagong. Pero di naman ako tutol sa comedy o pagiging technical. Basta may sining dyan ako sangayon. Kaso mapa-comedy o technical parehas ka ding wala nun. Walang humor, walang wordplay, walang rhyme scheme. Walang jokes, walang imagery, walang rap skills. Lahat ng qualities ng isang magaling na MC, di ka makitaan. Yang skill set mo marupok, sulat mo mismo katibayan. Kasi laman ng punchline, kung hindi whack rhymes, snitching pati line bites. Yan ang gawain niya, tol. Mas toxic pa sa troll. Puro kabanuan yung hina-highlight. Shakti na full. Okay. Shakti na full. Banuan. Kasi ano bang nilamang mo sa amin ha? Sa aspeto ng bitaw. Bukod syempre sa sigaw. Kasi lahat ng elements kumpara sa'yo, mas kaya namin ibalantra. Sus naman mahiya ka. Kaya may tanong ako Castillo, sanay kay makisama. Mas magaling ka ba sa amin o mas nauna ka lang nakilala? Yeah. Kasi naka 10 battles ka na din sa flip top. Wala pa ring improvement, estilo, isipin mo. Na kung di mo pa rin nahahanap yung sarili, baka di ka talaga para dito. At pagtapos nito, proud ako na kung may papakita mo na iyong galing o gigil. Pero kung hindi, may alam ako na solusyon, tol. Tumigil. Kasi di mo na panahon to. Panahon na namin to. Upang yung Ilonggo rap battle scene makaraos na wa. At si Paktisoy pa mismo magsasabi sa'yo ng tapos ka na! Tapos ka na. Tapos ka na. Tapos ka na. Kaya di na naimo chimpumigo. Pangmango nga estilo. Kailain ng MC nga gusto lang makapa-flip top sa gusto dalo ng flip top sa Iloilo. Kaya mula sa munting bayan na parito, hindi. Ika'y binaon ko sa enkwentro. Pinatay ko gamit rima. At sa pagguho ng Castillo, mahuhukay nyo'y ginto galing mina. Game! Okay, so sayang yung yung isang linya ni RG doon. Hindi ko masyadong naintindihan. Iba yung salita niya doon eh. So sayang, sabi ko nga sa inyo kapag hindi ko naiintindihan yung pag iba yung naging lengguwahe na rin, hindi ko inaano ko yun, parang
ina-as-is ko na lang yun. So, sayang. Kung malakas man yun, at hindi ko naintindihan, wala. Sayang yun para sa akin. Yung round 3 ni RG, sobrang daming punto. Yun yung napansin ko doon. Kumbaga, parang hinalo ni RG yung round 1 niya sa round 2. Parang ganun yung dating sa akin ng round 3 ni RG. Mahirap i-breakdown yung round 3 kung hindi pa natin napapakinggan si Castillo. So, I think kailangan muna nating sobrang crucial ng round 3. Binigay natin yung 1 kay Castillo, yung 2 kay RG. So, ayoko magbitaw ng salita sa round 3 nang hindi ko pa napapakinggan yung huling round or huling bala ni Castillo. So, okay. Malakas yung round 3 ni RG Malakas yung round 3 niya. Ayoko lang magbigay ng agarang opinion habang hindi ko pa napapakinggan yung Castillo. So, I think we need to pakinggan muna si Castillo. So, pakinggan muna natin si Castillo dito. Bawi. Kinunsyaba niya pa si Paktisoy. Sabi ng buaya, kinuha pa yung kakampi ko porket di niya ko kaya. Tapos, andito pa daw. Dadalhin niya daw yung flip top sa Iloilo. Diin na! Nadala mo? Gago ka! Are, ilonggo ko lang sa are, Pabalo ko si mo, Dugay ko na nabalaan, dugay ko na nga ginahandom nga dalo ng flip top sa Iloilo. Wala ka pagabatil, toto. Kami pa lang to ni Martin ang gainsayo. Para pabalo ko lang si mo, Para kami ni Paktisoy, ni Acid, 5 kami to nag-inkwentro. Para dalo ng flip top sa Iloilo. Nga isumbatan mo kami, gago. Kay man ang ulo mo, kagang imo estilo do sa piyo. Areo, real talk. Real talk, seryoso. Sa mga hindi nakakaalam, kung may battle kami sa Manila at Cebu, sabay kami nagpa-practice dito, kaya, di ba? Okay. Makinig. Kasi ito'y story kung saan kami nagpa-practice ni Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Toy Story, Buzz Lightyear, gano'n. Buzz Lightyear. Siyempre nagmomotor kami para mabilis makapag-bounce after. Pero alam nyo yung dala nitong advanced rapper? Angkas rider. Wala kang motor, wala kang kotse. Ikaw, wala kang motor. Kaya di mo ko pwedeng paandaran. Kasi magkaiba tayo ng trip. Aragay kasakit. Papuli na kami, ikaw gabantay Japon jeep. Natawa lang ako sa Tapos napakasiba pa dito. Hindi ko naintindihan yun guys, pero natawa ako sa kung paano in-spit ni Castillo yung linya, huling linya. Kaya natawa ako, pero hindi ko naintindihan yun. Trip, aragay kasakit. Papuli na kami, ikaw gabantay Japon jeep. Tapos napakasiba pa ditong kumain. Akala mo siya yung may-ari ng kaldero. Hindi naman sa nagpo-produce ng hate. Pero baboy, kailangan mo na yatang mag-reduce ng weight. Kasi pati mga obese believe sa'yo na papa-amuse at great. Kasi kaya nitong kumain ng kanin na yung ulam juice ng vape. Gog. Ina. Kaya wag ako pre. Putang ina. Kaya baliwala ang iyong mga flip side notes o kaya yung mga outside quotes kasi kayang-kaya kitang patayin gamit yung inside jokes. Kaya wag ako pre. Alam ko diskarte mo kasi. Kaya lang naman naging pamatay ang kanyang linya kasi may deadline na kampe. At kaya to nagka-punchline kasi may jab-jab sa tabi. Mahilig ka mag-taglish, di ba? Taglish? Pero seryoso, yung pagta-taglish mo, yung totoong kaululan, walang kabuluhan. Pinagkantutan niya na Tagalog at Ingles, di pa rin makabuo kahulugan. Puro ka Taglish? Hindi mag-English conference na lang tayo. G! You wanna try me, huh? I'm gonna I wanna put sharp in your head like a Vegeta. The future of this pussy is in her chest. So he need the pushing, bruh. I'm gonna flex into my dex, into my nerve. Yo, tamo bunjing ka!
But I think you're such a loser, so I continue the speech. Then blame by your anxiety if you're suffering this. The scenario is ironic, cause I'm the Castilian buhangin and you are the son of a bitch, basic. What? Cause you cannot win in this fight, I can beat you tonight. You're the prey, I'm the predator. Just put you in your mind, if you hit my roar, little animal, just run for your life. Kung tutuusin, napakaswerte mo ng pangit ka. Kasi konti na lang yung English ko sa buhay ko nagamit pa. Ito, Bulawan Clothing. Siya daw, yung ginto galing mina. Ginto galing mina. So, boto mo gold. Di ba? Ginto mo. Sino ba kasi yung naghukay nito at pumunta sa baryo ng Bano? Baka albularyo na ko po. Kasi di ka naman mukhang ginto, mukha kang ordinaryo na tanso. Ginto? Pero walang silbi lang yan sa akin. Kasi mapagbalat kayo naman nabili na mithiin. Hindi to tunay. Gawa sa plastic o kahit suriin. Tandaan sa panahon ngayon yung ginto madali lang pikiin. Kaya di mo kasukat pag binase. Iba yung timbangan ng bigat na mensahe. Pag kinumpara tayong dalawa, mas angat ako pare. Mangibabaw halaga ako katapat mo diamante. Bakit? Ginto ka ba talaga, ha? Ginto ka ba talaga? Sige nga. Ginto ka, di puta ka, ha? Patakan mo yung sarili mo ng ganito. Sige na, isa lang. Patakan mo dito, ha? Dito, ha? Sa kamot lang. Gago sa kamot lang, ha? Toto! Pero sa totoong buhay, takot yan. O yung pagtanggi niya sa akin, yung patunay, tila dun siya nakante. Kasi yung tunay na ginto, di takot sa kalamansi. Kaya wag mong ikukumpara yung preparation days nating dalawa na sa pagsusulat na pakaaga mong matapos. Yan yung yabang niyang pasabog. Natural, pinanganak kang palamunin. Tambay ka lang sa inyo, hindi ka naman nagbabanat ng buto at kumakayod. Araw-araw kang nanghihingi ng pera sa mama mo. Ako, taga-15 at 30, tinatrabaho pa yung sahod. Kaya wag mong ikukumpara yung pahinga nating dalawa kasi hindi tayo pareho-pareho ng pagod. Ginto sa golden era, puta! Yung dinadanas ko ngayon, try mong danasin. Ipagsabay mo yung pagtatrabaho at rap battle tsaka ka magyabang sa akin. Ipagsabay mo yung trabaho at rap battle tsaka ka magyabang sa akin. Ikaw yung magbayad ng kuryente, tubig at pagkain at araw-araw na gastusin. Pag naulanan to ng problema, tingnan natin yung ginto kung hindi ka kalawangin. Ano, puro ginto? Puro ginto, yung mga bara na nasalin, mas iinitin, susunugin, aapuyan, magiging likido to sa akin. Oh, ininit, sinunog, inapuyan, naging likido. Kailangan pa bang unawain na para makabuo ako ng gold bars, kailangan ka na tunawin. Bagay lang sa'yo yan, kasi isa kang dakilang backstabber. Oo, tunay to. Hindi, oo, tunay to. Si Kay White na mismo yung nagsabi kung gaano kaitim yung kulay mo. Kasi real talk sa real talk. Umalis si Kay White sa MKTL sa Makatang Ilonggo kasi yung gawain mo, that's whack. Sinisiraan niya kami ni Paktisoy, ni K1, ni Arma. Karir namin, gusto mong bumagsak kasi hindi daw kami pang flip top. Ako permiya na libak, parang t-shirt ni Insight cause you got bars behind my back. Eh di tama pala yung mga hinalat ko't kutob. Inaangat ko siya tapos ako nilulubog. Eh di gets mo na siguro kung ano yung kasunod. Ngayon tinatanong kita anong pakiramdam hindot. Nakaharap mo na yung dating tinitira sa likod. Tira pa talikod, anong akala mo wala akong kaalaman? Matagal mo nang gusto makapasok ng flip top kasi sabi mo hindi pang flip top aming kakayahan. Pero sa likod niyan, nirecommend pa rin kita kay Arik kahit yung decision ko na yun katangahan. Pero sa likod niyan, nirecommend pa rin kita kay Arik kahit yung decision ko na yun katangahan. Kasi kahit lihim mo nang winawasak yung kastilyo, nagawa pa rin kitang suportahan. Balimbing. Ang hirap ng round 3. Okay, wait lang ah. Bigyan nyo ka ng time. Bigyan nyo ka ng time dito kasi sobrang sobrang naguluhan ako sa round 3. So sabi ko kanina, kailangan ko muna mapakinggan yung round 3 ni Castillo para mas maliwanagan ako. Pero nung napakinggan ko yung round 3 ni Castillo, mas naguluhan ako, guys. Naguluhan ako sa round 3.
ano kasi, ang pinaka initial vote ko dito is tabla. Initial vote ko tabla dito kasi unahin ko na yung Castillo. Si Castillo, nakita nyo may konting stutter siya, 'di ba? Parang nawala siya ng konti, 'di ba? So sa ganitong ka-crucial na round or sa ganitong ka-crucial na position, kailangan mo makabawi through kahit through performance na lang 'di ba? Pero kitang-kita doon na medyo nawala siya doon. And then syempre sabi ko nga sa inyo, yung mga linya na hindi Tagalog, no. Syempre hindi yung English, naintindihan natin yung English pero yung mga mga salita na di ko alam kung anong salita yan, Ilonggo ba yan or Bisaya, I don't know. Pero yun, yung kapag ganun yung lengguwahe is hindi ko na yun iniiskoran, even naging malakas yun para sa kanila. So as is ko yun ina-as-is ko yun So ganun, ayun yung take ko doon. Then sa round 3 ni RG, sabi ko nga sa inyo, parang pinagsama ni RG yung round 1 at round 2, no? May effective na linya, may hindi, may mga tumatama, may mga hindi. Andun din yung mga punto, 'di ba? So siguro na lang talaga to, on preference na lang. I think yung round 3 ibibigay ko ng tabla sa score na 7. Mahirap sobrang hirap mag-decide sa sa round 3. May mga choke, may mga may mga late tuloy. May mga choke or stutter si Castillo sa round 3. Tapos may mga, para sa akin, may mga ineffective lines din. Then si RG naman, okay sana yung round 3 ni RG real talk okay sana yung round 3 ni RG, pero nakulangan ako compare sa round 2 na sobrang siksik. Syempre andun yung expectation ko kay RG na andun na yung malakas na momentum, andun na build na niya yung momentum niya sa round 2 So I'm expecting round 3 is mas magiging powerful. Pero wala nag-slow down din So siguro just to be fair, ayokong magbigay, sinabi ko ilang beses ko na to na nasasabi sa mga reviews ko, ayoko magbigay ng vote na hindi ko kayang i-defend sa inyo. So kung ibibigay ko kay RG yon, hindi ko alam kung ano i-explain ko kung bakit ko bibigay kay RG yon. Kung kay Castillo naman, hindi ko rin alam kung ano yung i-explain ko para ma-convince kayo na kay RG yung kay Castillo yung panalo. So unlike sa round 1, no, na-defend ko yon na panalo talaga si Castillo sa round 1, panalo talaga si RG sa round 2. Pero sa round 3 talaga sobrang sobrang gulo para sa akin. So I think round 3 bibigyan ko ng title sa 7 puntos. Okay, so final score, si RG merong 7, 9, 7, 14, that's 23. 'Di ba? 7 sa round 1, 9 sa round 2, 16 'yon, tapos 7, that's 23 points. Kay Castillo naman perfect yung round 1 Sobrang perfect nun. Then binigyan ko ng 7 yung round 2, tapos 7 din yung round 3. So that's 24. 'Di ba? Round 1 Castillo, round 2 RG, round 3 tabla. So sa score sa per round tabla 'di ba? Sobrang tabla. Pero sa score sheet matitignan natin kung sino yung lamang sa score sheet, and that's 24 to 23 in favor of Castillo. Para sa akin yung lamang ni Castillo sa round 1 is ang laking impact nun kasi sobrang layo talaga ng agwat ng round 1 nila. And then yung lamang naman ni RG sa round 2 is hindi ganun kalalim, no. Kaya para sa akin, kung i-compare ko yung lalim ng agwat ng 1 and 2 ng dalawang MC, I think mas malalim yung naging agwat ni Castillo sa round 1. Kaya I'll go with Castillo dito, 24 to 23. Kita naman sa scoring Castillo. League, Hanot 3, Visayas Division, magiging pa kayo isang beses para sa laban na yun. Okay, gusto ko pasalamatan Bar Star Sports Bar, kay Doc Panda, RX Panda Clothing, sa Garahe Letra, Casa de Daban, maraming salamat. Promo battle nga pala to. Bahala na kayo mag-desisyon kung sino para sa inyo ang nanalo.
comment down and press the bell button. Yes, Magiging para sa kanilang dalawa. Gago, nag-judge pa. Ay, puking ina. Promo? Ang ganda pa naman na explanation ko sa sa decision ko. Tapos promo. Tayo na, naisahan ako ni M-Site dito Hindi ko alam na promo to, guys. Hindi, pero ayun, buto na lang hindi ko alam na promo to. Kasi kung alam kong promo to, baka tinabla ko to all 3 rounds Pero kita nyo naman, diba? Tabla all 3 rounds Pero ayun, para sa akin, Castillo to. Sobrang gable lang. Round 1 lang nagkatalo. Round 1 and 2 nagkatalo. Kasi mas malaki yung naging laman ni Castillo sa round 1 kaysa sa lamang ni RG sa round 2. So, ayun. 24-23 Castillo ako dito. So, ayun. Promo. So, kita-kits tayo sa Kaz vs Grim, mga kumag. Wala na, tapusin natin to, guys. RG, kita-kits tayo sa Sabado. Okay? Good luck, good luck. So, ayun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.